Sa bawat bundok, may lihim at sa lilim ng Mount Arayat, hindi lang gubat ang malalampasan. Ito ay isang paglalakbay na hindi lamang para sa larawan, kundi para sa katotohanang hindi kailanman dapat nabunyag. Sa lugar na to, ang bawat hakbang pataas, maaaring maging huling yapak ng buhay mo. Kung sa Pinatubo ay lava ang bumubuga, sa Arayat ay dugo ang umaagos, bawal lang umakyat. Inulit ko ang mga salitang iyon sa isipan ko habang nakatingin sa madilim na kagubatan ng bundok Arayat. May bulong sa hangin na hindi ko mawari, isang malamig na ihip na bumabalot sa aking katawan. Hindi ko dapat binaliwala ang babala ng matandang nakasalubong ko sa bayan. Pinagmasdan niya ako mula ulo hanggang paa, ang kanyang mga matang malalim at mapusok at hinawakan ang aking braso ng napakahigpit. Bawal ang umakyat sa bundok Arayat, bulong niya. Yung mga umaakyat hindi lahat bumababa. Tumawa lang ako. 5 taon na akong naglalakbay sa mga pinakamapanganib na bundok sa Pilipinas. Nag-survive ako ng bagyo sa Sierra Madre. Nakakita ng mga lungga ng ahas sa bulubundukin ng Davao at naligaw sa kabundukan ng Cordillera. Ano pa ang idudulot ng Arayat? Isang bundok sa gitna ng kapatagan ng Pampanga, halos nasa gilid lang ng sibilisasyon. Pero ngayon, habang nakaupo ako sa paanan ng isang puno, mga pangyayari sa nakaraang 3 araw ang bumabalik sa isipan ko. Ang mga dugo ang memorya at kakaibang realidad na nararanasan ko. Alam kong hindi lang simpleng superstisyon ang kanyang babala. Ito ang pinakamalaking pagkakamali ng buhay ko. Nakikita ko pa rin ang kanilang mga mukha. Si Leo na tinatakasan ng mga personal na demonyo niya. Si Jomar na palaging may biro sa dila. Si Dax na dala ang mga lihim niya. At si Marvin na unang namatay sa aming 5. Isang linggo na lang noon bago ako umalis patungong Canada. Malayo sa Pilipinas, malayo sa sakit ng aking nakaraang relasyon, malayo sa mga problema ko sa trabaho at pamilya. Ito na dapat ang huli kong akyat, ang huli kong paglalakbay sa aking bansa. Pero hindi ko ini-expect na ganito kadilim ang kahihinatnan ng aming paglalakbay. Gaya ng sabi nila sa mga kwento, may mga lugar na hindi dapat pinupuntahan. May mga lihim na hindi dapat binabalikan. May daang kapag pinasok mo, hindi ka na makakabalik. Ako si Lance Manyalak at ako lang ang nakabuhay na nakabalik mula sa bundok Arayat. Ito ang kwento ng kung bakit dapat ninyong sundin ang babala. Bawal ang umakyat sa bundok Arayat. Pre, wag kang mag-isip masyado, kaya mo yan. Weekend lang naman, last hurrah mo na to. Sigaw ni Leo habang inihahanda namin ang aming mga gamit sa loob ng jeep. Mabuti nga at sumama ka kesa naman magmukmuk ka sa kondo mo hanggang sa araw ng flight mo, di ba? Napangiti ako ng pilit at tumango. Si Leo de Jesus, ang leader ng aming grupo, kilalang mountaineer sa socials at ang aking pinakamatalik na kaibigan simula noong high school. Malaman ng kanyang katawan, maitim ang balat sa dami ng mga bundok na kanyang inakyat at mapagkakatiwalaan lagi, lalo na sa bundok. Sigurado ka bang hindi to commercial climb? Ayoko ng maraming tao. Tanong ko habang inayos ko ang aking backpack. Gusto ko lang ng katahimikan. Relax, Lance. Mga kaibigan lang natin, 5 lang tayo. Ako, ikaw, si Jomar, si Dax, and then si Marvin na baguhan pa. 5, tila may dumaan na masamang hangin nang marinig ko ang bilang. Okay, mga tropang mountaineers. Nadinig ko ang boses ni Jomar na pasigaw habang naglalakad papunta sa amin kasama si Dax at isang lalaking hindi ko nakilala.
Handa na ba kayo sa Great Arayat Adventure? Si Jomar Mendoza, ang komedyante ng grupo namin. Matangkad, payat at laging may dalang tripod para sa mga content niya. Vlogger siya at laging may joke sa lahat ng sitwasyon kahit napakadelikado. Pare, si Marvin to, pakilala niya, itinuro ang lalaking kasama niya. First time climber, kaya natin to ginadahan. Tiningnan ko si Marvin. Mukhang nasa maaga ang 20 pa lang, hindi sigurado sa sarili at nervyoso ang ngiti. Suot niya ang mga bagong hiking pants at boots na kintab pa. Pre, welcome sa tropa. Bati ko, inalok ang aking kamay. Babantayan ka namin. Gaganahan ka dyan pre, meron daw mga mumu sa Arayat eh. Pang-aasar ni Jomar. Tangina, tumigil ka nga, nakakakaba ka. Sagot ni Marvin pero nakangiti pa rin. Napatingin ako kay Dax na tahimik sa isang tabi, nakasuot ng itim na cap at shades kahit maulap. Nagtagpo ang aming mga mata at tumangulang siya ng bahagya. Si Dax Alvarez, dating militar, hindi gaanong nagsasalita pero isa sa pinakamahuhusay na mountaineer na nakilala ko. May pagka-mysterious at palaging nasusunod ang sariling schedule. Dumating na ba lahat ng gear? Tanong ni Dax ang unang beses na nagsalita mula nang dumating kami. Oo, kumpleto na, sagot ni Leo. 3 araw, 2 gabi, chill climb lang to, walang hardcore. Pagkatapos ng ilang minuto, nakasakay na kaming lahat sa jeep patungo sa bayan ng Magalang, Pampanga. Ang simula ng trail patungo sa hilagang bahagi ng bundok Arayat. Alam mo ba? Simula ni Jomar habang nasa biyahe. Sabi nila may diwata raw sa Arayat, si Mariang Sinukuan. Puro kwento lang yan ng mga matatanda. Sagot ko. Sa totoo lang, narinig ko na ang lahat ng mga alamat tungkol sa bundok na to. Si Mariang Sinukuan, sabi nila ay diwata na nagtatago sa bundok, patuloy ni Jomar. Pag maganda ka, baka kunin ka at gawing asawa. Tumawa siya, tumingin kay Marvin. Swerte mo Marvin, pangit ka, safe ka dyan. Gago! Sigaw ni Marvin pero tumatawa rin. Sa buong 2 oras na biyahe, ang usapan ay tungkol sa mga totoo daw na kwento ng mga nawawala sa Arayat. Mga group na naligaw, isang dating militar na umakyat mag-isa at natagpuan na gumulong sa paanan ng bundok. Mga ordinaryong chismis na napapakinggan ko na sa ibang mga bundok. Walang bago. Nakasimangot si Dax habang nakikinig at binuksan niya ang bintana para tumingala sa bundok na unti-unti naming nilalapitan. May kung anong hindi pangkaraniwan sa ekspresyon niya. Hindi ko maiwasang magtaka. Nang makarating kami sa bayan, agad kong napansin ang kakaiba ngunit pamilyar na aura ng isang probinsiyang malalim. Iilang tao lang ang nakikita sa lansangan at halos lahat ng shop ay sarado kahit 10:00 pa lang ng umaga. Kailangan nating kumuha ng guide dito, sabi ni Leo. Sabi kasi online, kailangan. Hindi na kailangan, putol ni Dax. Familiar naman tayo sa mga camping at hiking na ganito. At may map naman tayo, diretso lang tayo. Okay, sagot ni Leo, may pagtataka. Pero sabi kasi sa regulations, kung ayaw mo, ako ang magli-lead. Sagot ni Dax na medyo nagulat kaming lahat. Nagtinginan kami ni Leo at nakita kong naguguluhan din siya. Hindi naman kasi talaga ang estilo ni Dax na maging vocal sa mga ganitong bagay. Sige, walang problema, sagot ni Leo. Ikaw bahala pre, kaso magpapaalam muna tayo sa barangay. Lumakad kami patungo sa barangay hall malapit sa paanan ng bundok. Napansin ko ang mga matandang nakaupo sa labas ng isang tindahan. Nakatingin sila sa amin at hindi ko maiwasang makaramdam ng di pangkaraniwang kaba.
Mga mata nilang malalim at walang emosyon sumusubaybay sa bawat kilos namin. May problema ba? Biglang tanong ng isang matanda, mga 70 taong gulang, nakasuot ng kupas na sando at maong na shorts. Aakyat po kami sa bundok, Lolo, sagot ni Leo na magalang. 3 araw po kami doon. Ngayon, sa lapit ng bagyo, tanong niya, may pagdududa sa boses. Malakas ba ang bagyo, Lolo? Tanong ko. Hindi naman, pero kakaiba ang hangin ngayong araw, sagot niya. Bawal ang umakyat sa bundok Arayat. Natawa si Jomar. Lolo naman, tourist spot na yan, ang daming umaakyat doon. Oo, at hindi lahat bumababa, sagot ng matanda at bumalik sa loob ng kanyang bahay. May dumaan na malamig na hangin. Nakaramdam ako ng kilabot sa likod ng aking leeg. Ano ba yan? Umpisa pa lang nakakatakot na agad. Biro ni Jomar, pero napansin kong hindi siya tumawa. Nang nakapagrehistro na kami sa barangay, ang sky ay naging mas madilim. May bagyong paparating sa Northern Luzon pero ayon sa forecast, hindi ito tatama sa Central Luzon kung nasaan kami. Light to moderate rain lang ang inaasahan. Kakayanin namin yon. Dax, sigurado ka ba sa daan? Tanong ni Leo habang tinatahak namin ang simula ng trail. Oh, north face tayo aakyat. Less tourists, mas maganda ang view, sagot niya. Unti-unti naming sinimula ng pag-akyat. Ang simula ng trail ay kasimpula ng lupa, halatang laterite soil na typical sa volcanic mountains. Nakakagulat na kahit ilang dekada na ang nakalipas mula noong huling pumutok ang bulkan, nanatiling bughaw ang kalangitan sa paligid nito. Ang mga dahon ng mga punong nakapaligid ay kasing luntian ng emerald. Ilang oras din kaming naglakad. Habang tumatagal, napansin kong unti-unting lumalaki ang mga puno at ang mga kalsada ay nagiging mas maliit at matubig. Ang dating maliwanag na araw ay unti-unting natatakpan ng mga ulap. Baka umulan, sabi ni Leo. Mas mabuti kung maghanap na tayo ng pwedeng pagkampuhan bago dumilim. Hindi pa tayo nakakarating sa halfway point, sagot ni Dax. May alam akong magandang camping site sa bandang norte. Konting lakad pa. Napansin kong tumitingin-tingin si Dax sa paligid. Para bang may hinahanap. Hindi ko maiwasang isipin na parang may hinahanap siya o may iniiwasan. Sa mga sumunod na oras, ang trail ay naging mas mahirap. Ang lupa ay naging mas maputik at ang mga puno ay naging mas malapad at matataas. Bumibigat na ang aking mga binti at nararamdaman ko na ang pagod. Pre, anong oras na? Tanong ko kay Leo. Tumingin siya sa relo niya. 4:00 na, malapit na magdilim. Sigurado ka ba talagang alam mo ang daan? Tanong ni Marvin kay Dax, halatang nangangamba na. Oo, konti na lang, sagot niya. Dapat may signal pa tayo dito, sabi ni Jomar, tinitingnan ang kanyang phone. Pero wala akong nakukuhang kahit ano. Sinubukan ko ring tingnan ang phone ko, no signal, kahit lahat kami wala ng koneksyon sa labas. Normal lang yan sa bundok, sabi ko. Kahit deep inside, unang beses kong nakaramdam ng ganito kalaking kawalan ng signal sa isang bundok na malapit sa sibilisasyon. Maya-maya lang, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Putang ina! Sigaw ni Jomar. Akala ko ba light to moderate lang? Pasok tayo sa ilalim ng mga puno. Sigaw ni Leo. Tinuturo ang isang malaking punong may makakapal na sanga at dahon. Tumakbo kaming lahat doon. Mabilis na inilabas ni Leo ang emergency tent cover at inilatag ito para makasilong kami. Tangina, ang lakas! Sigaw ni Marvin halatang kinakabahan. Ito ang unang beses na nakita kong nagpanik si Dax.
Panay ang tingin niya sa paligid para bang may hinahanap. Hindi tayo dapat dito. Bulong niya halos hindi marinig sa lakas ng ulan. Ano? Tanong ko. Wala, sagot niya. Maghintay lang tayo, titigil din yan. Pero hindi huminto ang ulan. Sa halip lumakas pa ito kasabay ng kidlat at kulog na bumabayo sa kalangitan. Ang hangin ay humihip ng pagkalakas-lakas at ang mga sanga ng puno ay yumayanig. Guys, tingnan nyo! Biglang sabi ni Marvin, itinuro ang isang daan sa kaliwang bahagi ng pinagkakampuhan namin. Sa gitna ng ulan at dilim nakita ko ang isang maliit na landas, isang trail na hindi ko napansin kanina. Hindi ito nakamarka sa aming map, pero kitang-kita na may mga taong gumagamit nito. At sa dulo ng landas na iyon may mga ilaw na kumikinang sa dilim. Parang may baryo doon, sabi ni Leo. Baka pwede tayong magpalipas ng gabi doon. Napansin kong kumunot ang noo ni Dax. Hindi magandang ideya yon, sabi niya. Mas mabuti kung dito na lang tayo maghintay. Pre, bumabagyo na. Wala tayong maayos na shelter dito, sagot ni Leo. Kung may tao roon baka matulungan tayo. Pinipilit niyo ba talaga? Tanong ni Dax, medyo nagalit. Oo naman, sagot ni Leo, nagulat sa reaksyon ni Dax. Anong problema, pre? Nakita kong tumingin si Dax sa landas at pagkatapos sa dilim ng kagubatan. Huminga siya ng malalim. Sige, sagot niya pagkatapos ng mahabang katahimikan. Pero tandaan niyo ang sinasabi ko. Maging alerto kayo at huwag kayong maghihiwalay. Dahan-dahan naming tinatapos ang improvised na camp namin at naglakad patungo sa landas. Habang lumalapit kami sa mga ilaw, unti-unti kong nararamdaman ang kakaibang pakiramdam sa aking dibdib. Isang mabigat na presensya na hindi ko maipaliwanag. Parang lumang daan ito, bulong ni Leo sa akin habang naglalakad kami. Hindi ko maalala na may nabanggit na village sa ganitong elevation sa Arayat. Baka hindi updated yung map, sagot ko. Bagaman hindi ako kumbinsido sa sarili kong sagot, pagkalipas ng ilang minuto dumating kami sa isang maliit na baryo. Ang mga bahay ay gawa sa kahoy at nipa at ang mga tao ay nakasuot ng simpleng damit. Para kaming bumalik sa nakaraan. Magandang gabi po, bati ni Leo sa unang taong nakasalubong namin, isang matandang lalaki na nakatayo sa tabi ng isang lamppost. Tinitigan kami ng matanda, halatang nagulat sa aming presensya. Sino kayo? Tanong niya. Ang boses ay malalim at marahas. Mga mountaineer po, nasabitan kami ng bagyo sa bundok, paliwanag ni Leo. Pwede po ba kaming magpalipas ng gabi dito? Pinaglakihan kami ng mata ng matanda at pagkatapos ay tumingin sa likod namin para bang may hinahanap. 5 kayo? Tanong niya. Opo, sagot ni Leo. Nakita kong kumunot ang noo ng matanda. Halika, sabi niya pagkatapos ng mahabang katahimikan. Dalhin ko kayo sa kapitan. Sinundan namin ang matanda patungo sa gitna ng baryo. Habang naglalakad kami, napansin kong maraming tao ang nakatingin sa amin mula sa kanilang mga bintana at pintuan. Mga matang puno ng takot, pag-aalala at pagkagutom. Ang pangalan ng baryo namin ay Sitio Labi, sabi ng matanda. Hindi kami madalas na nakakakita ng mga bisita, lalo na sa ganitong panahon. Sitio Labi, tanong ko. Hindi ko nakikita ito sa mapa. Hindi lahat ng lugar ay nasa mapa, sagot niya, at naglakad patungo sa isang malaking bahay sa dulo ng baryo. Habang papalapit kami sa bahay, naramdaman ko ang isang malamig na hangin na dumaan sa likod ko. Napatingin ako sa paligid at nakita ko ang isang batang babae mga 7 taong gulang nakatayo sa tabi ng isang puno.
Nakatingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay walang emosyon. Bawal ang umakyat, bulong niya at pagkatapos ay tumakbo palayo. Sa oras na iyon naramdaman ko ang isang masamang pangitain na ang aming desisyon na pumasok sa sitio lobby ay maaaring ang pinakamaling desisyon na ginawa namin. Sitio lobby, hindi ko maintindihan kung bakit ang pangalan pa lang ng baryo ay nagdudulot ng kakaibang kaba sa aking dibdib. Parang may kahulugan itong hindi ko maunawaan, isang babala na hindi ko mapag-isipan. Ang kapitan ng baryo, si Mang Tasyo, ay isang matangkad at payat na lalaki na may maputing buhok at balat na kulubot sa edad. Tinanggap niya kami sa kanyang bahay, isang lumang estruktura na gawa sa kahoy at nipa, pero mas malaki kaysa sa ibang bahay sa paligid. "Pasensya na sa abala, kapitan," simula ni Leo. "Nasabitan lang po kami ng bagyo." "Walang problema," sagot ni Mang Tasyo, ngunit hindi naaayon sa kanyang mga mata ang kanyang mga salita. "Maaari kayong magpalipas ng gabi dito. Bukas, kapag tumigil na ang ulan, maaari na kayong bumaba." "Salamat po," sagot ni Leo. "Pasensya na rin po sa abala." "Taga saan kayo?" tanong ng kapitan habang inilalagay ang mainit na tsaa sa harap namin. "Manila po," sagot ko. "Mountaineers po kami." "Ah, mula sa Maynila," sabi niya, tumango-tango. "Marami rin po sa inyo ang dumadaan dito, mga turista." Napansin kong may kakatwa sa kanyang tono nang sabihin niya ang salitang turista. Para bang hindi iyon ang tamang salita na gusto niyang gamitin. "Marami po bang dumadaan dito?" tanong ni Jomar. "Hindi naman," sagot ni Mang Tasyo. "Paminsan-minsan lang. Karamihan sa kanila, nananatili." Biglang huminto ang usapan. Ang tanging tunog na maririnig ay ang paglagpak ng ulan sa bubong at ang malalakas na kulog sa labas. "Sigurado po kayo na hindi po namin istorbo?" tanong ko. Sinusubukang basagin ang nakakailang na katahimikan. Hindi, sagot niya at ngumiti. Pero ang ngiti niya ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Ngunit may isang kondisyon ako. Nagtinginan kaming 5. "Ano po yon?" tanong ni Leo. "Hanggang umaga lang kayo dito," sabi niya. "Pagkatapos noon kailangang umalis kayo. At higit sa lahat, huwag kayong lalabas sa gabi. May mga bagay na hindi dapat makita." "Ano pong ibig sabihin nyo?" tanong ni Marvin, ang kanyang boses ay nanginginig. "Ang mga bundok ay may sariling mga lihim," sagot ni Mang Tasyo. "At ang mga lihim na iyon ay mas mabuti pang manatiling nakatago." Pagkatapos noon, ipinakita sa amin ni Mang Tasyo ang isang silid sa likod ng kanyang bahay kung saan kami maaaring matulog. Isang simpleng kwarto na may 5 banig na nakalatag sa sahig. "Matulog na kayo," sabi niya. "Bukas, ihahatid ko kayo sa daan pabalik sa bayan." Nang mag-iisa na kaming 5 sa silid, nagsimula kaming mag-usap sa mababang boses. "May kakaiba dito," sabi ni Leo. "Hindi ko ma-pinpoint pero may mali. Para tayong nasa ibang mundo," dagdag ni Jomar. "Napansin niyo ba? Walang kuryente, walang modernong kagamitan. Para tayong bumalik sa taong 1950. At ang mga tao," sabi ko, "parang takot silang lahat o may tinatago." "Natural lang yan," sagot ni Dax na nakaupo sa sulok ng silid. "Mga probinsyano hindi sanay makakita ng mga taga-syudad." "Hindi, iba ito, kontra ko. May mali talaga." "Ano sa tingin mo?" tanong ni Leo. "Hindi ko alam," sagot ko. "Pero nararamdaman ko na dapat tayong umalis bukas sa lalong madaling panahon." "Hanggang hindi tumitigil ang ulan, hindi tayo makakaalis," sabi ni Dax. "Mabuti nang maghintay tayo."
Napansin kong unusually calm si Dax. Parang alam niya na exactly kung nasaan kami at kung ano ang dapat gawin. Alam mo ba ang lugar na ito? Tanong ko sa kanya. Nakita kong kumunot ang kanyang noo. Hindi, sagot niya. Bakit mo naiisip yan? Wala lang, sagot ko, bagaman hindi ako kumbinsido. Parang kabisado mo lang ang lugar. Natural instinct, sagot niya. Matulog na tayo, maaga tayong aalis bukas. Sa kabila ng pagod, nahirapan akong makatulog. May mga tunog mula sa labas, mga pulong, mga yapak, at paminsan-minsan ang mahihinang huni na parang galing sa isang nilalang na hindi ko makilala. Sa gitna ng gabi, nagising ako sa isang mahinang iyak. Hindi ito galing sa aming silid kundi sa labas, sa direksyon ng kagubatan. Ito ay isang mahabang malungkot na iyak na parang galing sa isang bata pero may kakaiba, may lamang hayop sa tono nito. Dahan-dahan akong tumayo at pumunta sa bintana. Sinilip ko ang labas at nakita ko ang ilang mga tao na naglalakad patungo sa kagubatan, may dalang mga sulo. Sa gitna nila may isang batang babae na nakatali ang mga kamay. Ang batang ito ay tumitingin sa likod niya, halatang takot, habang siya ay hinahatak patungo sa dilim. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Dapat bang gisingin ko ang aking mga kaibigan? Dapat bang sundan ko sila? Bago pa ako makapagdesisyon, biglang lumingon ang isa sa mga tao. Isang matandang babae na nakasuot ng itim. Nakita ko ang kanyang muka sa ilalim ng liwanag ng sulo. Maputi, kulubot, at walang mata. Napaurong ako palayo sa bintana. Halos mahulog sa sahig. Kinabahan ako, bumibilis ang tibok ng aking puso. Sa gulat ko, biglang nagbago ang mukha ng matanda. Bumalik ang kanyang mga mata. At sa isang iglap, normal na siyang tignan. Ngumiti siya sa akin. Isang ngiting puno ng masamang balak bago tuluyang nawala sa dilim kasama ang ibang tao. Hindi ko namalayan na nanginginig na pala ako. Bumalik ako sa aking banig, hindi makatulog hanggang sa umaga. Kinabukasan, sinubukan kong ikwento sa aking mga kaibigan ang nakita ko, pero si Dax ang agad na sumagot. Panaginip lang yon, sabi niya. Pagod ka lang. Hindi panaginip yon, giit ko. Nakita ko talaga sila. Ang mga tao dito ay may mga ritual na hindi natin nauunawaan, sabi ni Dax. Mas mabuti pang huwag tayong makialam. Ritual? Isang batang babae ang nakita kong hinahatak nila. Sigaw ko, medyo napataas ang boses ko. Baka naman may okasyon sila, sabi ni Leo. Sinusubukang pakalmahin ako. Huwag tayong mag-assume agad. Inis ako na mukhang hindi ako pinaniwalaan ng mga kaibigan ko. Pero wala akong magawa, kaya pumayag na lang akong umalis na kami sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ng agahan na inihanda ni Mang Tasyo, isang simpleng lugaw na may kakaibang lasa na hindi ko mailalarawan. Nagpaalam na kami at nagsimulang maglakad patungo sa daan palabas ng baryo. Dito tayo dadaan, sabi ni Mang Tasyo, tinuturo ang isang makitid na landas sa kanlurang bahagi ng baryo. Direkta na kayong bababa nito. Salamat po, Kapitan, sagot ni Leo at nagsimula kaming maglakad. Napansin ko ang mga tahimik na tingin ng mga taga-baryo habang lumalabas kami. Mga matang sumusunod sa amin, mga ngiting hindi umabot sa mata at mga bulong na hindi ko marinig. May isang partikular na batang babae ang nakatayong sa tabi ng isang bahay. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Dax. Parang may pagkakakilala sa kanyang tingin. Naglakad kami ng halos 1 oras sa pag-asang makakita ng pamilyar na lugar o trail marker. Pero sa halip na tagpuan namin ang aming sarili sa isang clearing sa gitna ng kagubatan. Tangina, naligaw ata tayo, sabi ni Jomar. Umikot-ikot sa kanyang kinatatayuan. Hindi ko matandaan ang daang ito. Imposible,
sagot ni Leo tumingin sa kanyang compass. Pababa dapat tayo pero mukhang paikot-ikot lang tayo. Baka mali yung daan na sinabi sa atin, sabi ni Marvin halatang kinakabahan na. Subukan nating bumalik sa baryo at itanong ulit, sabi ko. Tumango si Leo at kami bumalik sa direksyon kung saan nanggaling kami. Pero pagkatapos ng ilang oras na paglalakad, napagtanto naming wala na kami sa dating daan. Hindi na namin makita ang bakas ng aming sariling mga yapak. Tila ba ang gubat mismo ay nagbabago sa paligid namin. Pre, ilang oras na tayo naglalakad, sabi ni Marvin, ang boses niya ay nanginginig. Hindi ba dapat nakita na natin yung baryo? Nilapitan ko si Dax at mahina kong tinanong, may hindi ka ba sinasabi sa amin? Matalim ang tingin na ibinigay niya sa akin. Anong ibig mong sabihin? Parang alam mo ang lugar na ito. Parang may hinahanap ka. Giit ko. Bago pa siya nakasagot, biglang sumigaw si Jomar. Tangina, tingnan nyo. Turo niya sa isang puno ng balete sa di kalayuan. Sa puno may nakasabit isang backpack. Pula, katulad ng gamit ni Dax. Imposible, bulong ni Dax at lumapit sa puno. Kinuha niya ang backpack at pinagmasdan ito. Nakita ko ang pagkagulat sa kanyang muka. Isang emosyon na hindi ko inaasahan sa dating militar na laging kalmado. Sa'yo ba yan? Tanong ni Leo. Tumango si Dax. Oo, pero hindi ito ang dala ko ngayon. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko. Ito yung backpack ko. Noong nakaraang taon, sagot niya at nakita ko ang takot sa kanyang mata. Tahimik na napagtanto ng lahat ang implikasyon. Nakapunta na si Dax dito dati at iniwan niya ang kanyang gamit. Anong ginawa mo dito noon? Tanong ni Leo, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala at galit. Isa akong researcher, mahinang sagot ni Dax. Nagtatrabaho ako para sa isang pribadong kumpanya, anthropologist. Sinusubaybayan namin ang mga alamat at ritual sa iba't ibang parte ng Pilipinas. At dinala mo kami dito nang hindi man lang nagpapaalam? Galit na tanong ni Leo. Hindi ko inasahan na magkakaganito, sagot ni Dax. Noong nakaraang taon nakatakas ako. Akala ko panaginip lang lahat ng nangyari. Anong nangyari? Tanong ko. Huminga siya ng malalim. Yung baryo si Tio Labi, hindi talaga ito umiiral. Tangina mo, nakita naming lahat yon, sigaw ni Jomar. Hindi ko sinasabing hindi natin nakita, sagot ni Dax. Ang sinasabi ko, hindi ito dapat nandito. Si Tio Labi ay isang nawalang baryo mula sa 1,800. Nasunog ito at lahat ng residente ay namatay. Biglang naramdaman ko ang kilabot sa likod ng aking leeg. Si Mang Tasyo, ang mga residente, ang batang babae na nakita ko kagabi. Sabihin mo sa amin kung ano talaga ang nangyayari, giit ni Leo. May ritual dito sa Arayat, simula ni Dax. Tuwing ika-5 taon, may mga napipiling tao. 5, laging 5. 5? Tulad natin? Bulong ni Marvin, nanginginig na. Oh, sagot ni Dax. May bagay sa ilalim ng bundok, isang lihim na hindi dapat natuklasan. Ang nag-iingat nito, si Maria Sinukuan. Tangina, puro pamahiin lang yan! Sigaw ni Leo pero nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Hindi, sagot ni Dax. Ang alamat ni Maria Sinukuan ay isang paraan para itago ang katotohanan. Ang nasa loob ng bundok ay mas matanda pa sa Kristyanismo, mas matanda pa sa kasaysayan ng Pilipinas. Anong sinasabi mo? Tanong ko. May bagay sa ilalim ng bundok, sagot niya. Isang bagay na kailangan ng dugo. Tuwing ika-5 taon, 5 ang kailangan. Kung hindi ito mabibigyan, lalabas ito at kukuha ng marami pang biktima.
Isang malalim na katahimikan ang bumalot sa amin pagkatapos ng revelasyon ni Dax. Hindi kami makapaniwala sa aming narinig, pero sa kakaibang pakiramdam sa paligid sa mga misteryosong pangyayari, mahirap na rin umasa na ito'y katang-isip lamang. Kung alam mo lahat ng ito, bakit mo pa kami dinala dito? Tanong ni Leo, halatang galit. Hindi ko sinasadya, sagot ni Dax. Akala ko ligtas na. 5 na ang taon. 5 taon? Dapat ngayon ulit? Tanong ko, pinagtutugma ang mga detalye. Tumango si Dax. Noong 2020 nakatakas ako. Hindi ko alam kung paano. Bumalik ako sa Maynila pero walang naniniwala sa akin. Inakala kong baka panaginip lang o epekto ng pagod. Sinasabi mo bang tayo ang magiging sakripisyo? Nanginginig na tanong ni Marvin. Hindi ko alam, sagot ni Dax. Pero hindi ako papayag na mangyari iyon, kaya kailangan nating umalis dito ngayon din. Habang nagsasalita si Dax, biglang dumilim ang kalangitan. Ang dating maliwanag na umaga ay kaagad naging maitim na kulay abo at ang hangin ay lumakas ng biglaan. Guys! Turo ni Jomar sa likuran namin. Sa malayo, nakita naming papalapit ang mga tao mula sa baryo. Mga residente ng Sitio Labi, lahat sila'y may dalang sulo kahit nasa gitna tayo ng umaga. Sa liwanag ng sulo, nakita ko ang kanilang mga mukha. Maputla, walang emosyon at may kakaibang ningning sa kanilang mga mata. Tumakbo, sigaw ni Dax. Huwag kayong maghihiwalay. Agad kaming tumakbo patungo sa mas malalim na bahagi ng kagubatan. Ang mga yapak ng mga nagtutugis sa amin ay naririnig sa di kalayuan, kasabay ng mga kakaibang sigaw at huni na hindi dapat galing sa mga taong nilalang. Saan tayo pupunta? Tanong ni Leo habang tumatakbo. May kuweba sa bandang hilaga, sagot ni Dax. Hinahabol ang kanyang hininga. Doon tayo pupunta. Bakit doon? Tanong ko. May alternatibong daan palabas, sagot niya. Doon ako nakatakas noon. Habang tumatakbo kami, napansin kong unti-unting nagbabago ang aming paligid. Ang mga puno ay naging mas malaki at mas matanda. Ang mga dahon ay mas madilim at ang lupa sa ilalim ng aming mga paa ay naging mas malambot at mamasa-masa. Hindi ko nakilala ang lugar na to, bulong ni Leo. Ako rin, sagot ni Jomar. Parang ibang mundo. Pumasok tayo sa sakop niya, sagot ni Dax. Ang teritoryo ni Maria Sinukuan. Sino talaga siya? Tanong ko habang tumatakbo. Hindi siya tao ni Diwata, sagot ni Dax. Mas matanda siya, isang bagay na naabutan pa ng mga unang tao sa lupain na ito. Sa isang maliit na clearing, tumigil kami para makahinga. Ang mga sigaw ng mga humahabol sa amin ay tila lumayo, pero hindi kami sigurado kung ligtas na. Si Marvin! Bigla kong napag-isip. Nasaan si Marvin? Nagtinginan kaming apat. Si Marvin ay wala na. Putang ina, nasaan siya? Sigaw ni Jomar, umikot-ikot, hinahanap ang aming kasama. Baka naiwan, sagot ni Leo, ang boses niya ay nanginginig. Hindi, sabi ni Dax, mahinang kumuha ng isang baril mula sa kanyang bag. Nakuha na siya. May baril ka? Tanong ko, nagulat. Dating militar, nakalimutan mo ba? Sagot niya. Hindi ako aalis dito nang hindi handa. Tangina, pumatay ka ba? Tanong ni Leo, nanlalaki ang mga mata. Hindi ako, sagot ni Dax. Pero sila pumapatay. Biglang may narinig kaming sigaw. Mahinang ungol na pamilyar sa aming lahat. Si Marvin yon!
Sigaw ni Jomar at bago pa namin siya mapigilan, tumakbo siya patungo sa direksyon ng ungol. "Huwag!" sigaw ni Dax, pero huli na ang lahat. Sinundan namin si Jomar, pero pagdating sa puntong pinagmulan ng sigaw, wala kaming nakita. Maliban sa isang malaking puno ng balete at sa ilalim nito ang backpack ni Marvin. "Tangina!" bulong ni Jomar lumapit sa backpack. "Nasaan siya?" "Jomar, huwag!" simula ni Dax. Pero bago pa man niya matapos, biglang bumukas ang lupa sa ilalim ni Jomar. Isang malaking butas at sa loob nito mga malalaking ugat na tila mga kamay ng isang halimaw. Hinila nito si Jomar pababa at ang tanging natira ay ang kanyang sigaw na unti-unting nawala sa dilim. Natigilan kaming tatlo na paralisa sa takot at gulat. "Dalawa na," bulong ni Dax. "Tatlo na lang tayo. Anong gagawin natin?" tanong ni Leo. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig sa takot. "Patungo tayo sa kuweba," sagot ni Dax. Ngayon na. Habang patuloy kaming tumatakbo, dumilim pa ang langit. Hindi na kami sigurado kung umaga pa o gabi na. Ang gubat ay naging mas madilim, mas makapal at mas buhay. Ang mga puno ay tila gumagalaw, ang mga dahon ay bumubulong at ang lupa sa ilalim ng aming mga paa ay tila humihinga. "Malapit na tayo," sabi ni Dax, humihingal. "Konti na lang." Pero habang tumatakbo kami, biglang tumigil si Leo. Napalingon kami ni Dax. "Leo?" tanong ko. Nakatingin siya sa akin pero ang kanyang mga mata ay hindi na pamilyar. Itim na itim, walang pupil, walang emosyon. "Si Leo ay wala na," sabi niya. Pero ang boses ay hindi sa kanya. Mas malalim, mas matanda at may kakaibang tunog na parang maraming boses na nagsasalita ng sabay-sabay. "Tumakbo!" sigaw ni Dax at hinila ako palayo. Tumakbo kami habang si Leo o kung sino man siya ngayon ay dahan-dahang naglalakad patungo sa amin, ngumingiti. "Hindi kayo makakatakas," sabi ng boses na nagmula sa bibig ni Leo. 5, laging 5. Pagkatapos ng ilang minutong pagtakbo, dumating kami sa isang malaking kuweba. Sa pasukan nito, may mga simbolo at marka na hindi ko maunawaan. Mga sinaunang sulat at disenyo na tila sinusubukang pigilan ang anumang nasa loob na lumabas. "Dito," sabi ni Dax at pumasok kami sa kuweba. Sa loob, madilim at malakas ang amoy ng lupa at basa. May tumutulong tubig mula sa kisem at ang mga pader ay may mga markang kamukha ng nasa pasukan. "Nasaan ang daan palabas?" tanong ko, humihingal pa rin. "Mas malalim pa," sagot ni Dax. "Pero kailangan muna nating harapin ang katotohanan." "Anong katotohanan?" tanong ko. "Tatlo na lang tayo," sagot niya. "2 pa ang kailangan." "Tangina, hindi ako papayag na maging sakripisyo," sigaw ko. "Hindi rin ako," sagot niya at itinutok ang baril sa akin. Natigilan ako, hindi makapaniwala sa aking nakita. "Dax, anong..." Hindi ko matapos ang aking sasabihin. "Pasensya na, Lance," sabi niya. 5, laging 5. Kung hindi kumpleto, lalabas siya at kukuha ng mas marami." "Tangina, sinasabi mo bang..." "Oo," putol niya. 5, tuwing 5 taon. Kung hindi ibibigay, kukunin niya. Noong 2024 lang ang nakuha niya. Hindi kumpleto, kaya ngayon bumalik siya para sa natitirang isa at para sa 5 bago. "At ikaw ang nagdala sa amin dito?" tanong ko, nanginginig ang aking boses. "Hindi ko gustong gawin ito," sagot niya. "Pero kung hindi ko ginawa, babalik siya sa akin. Kukunin niya ang kaluluwa ko, ang katawan ko." Nakita ko ang isang kakaibang pagbabago sa mukha ni Dax. Ang kanyang balat ay unti-unting naging maputla, halos kulay abo at ang kanyang mga mata ay naging mas malalim, mas madilim.
"Sino ka ba talaga?" Tanong ko. "Ako si Dax," sagot niya. "Pero ako rin ang tagapagsilbi." Sa kanyang likuran, nakita ko ang isang malaking altar na bato na hindi ko napansin kanina. Sa ibabaw nito may mga markang kapareho ng nasa pasukan ng kuweba. At sa gitna may isang maliit na estatwang gawa sa bato. Isang figura ng isang babaeng nakatayo na may mga sungay at pakpak at nakasuot ng isang korona ng mga ahas. "Maria Sinukuan," bulong ko. "Hindi," sagot ni Dax. "Mas matanda pa siya sa pangalang iyon. Siya ang nasa ilalim ng bundok ang nangangailangan ng dugo tuwing ika-5 taon. Unti-unti siyang lumapit sa akin. Ang baril ay nakatutok pa rin. 'Pasensya na, Lance,' sabi niya. 'Pero 2 na lang ang kailangan.' Sa isang iglap may kumuha sa baril mula sa likuran ni Dax. Si Leo, o kung anuman ang katawan ni Leo ngayon, ay nakatayo sa likuran niya, hawak ang kanyang braso. "Tagapagsilbi," sabi ni Leo, ngunit ang boses ay hindi pa rin sa kanya. "2 na ang kumpleto, 3 pa." "Hindi," sigaw ni Dax. 4 na, si Marvin, si Jomar at si Leo. 3 na." "Si Leo ay wala pa," sagot ng boses. "Ginagamit ko lang ang kanyang katawan, 2 pa lang, ikaw at siya." Tumingin si Leo sa akin at nakita ko ang kawalan ng buhay sa kanyang mga mata. "Hindi," bulong ni Dax. "Hindi. Sinabi mo sa akin na ligtas na ako." "Sinungaling ako," sagot ng boses at ngumiti. Sa isang mabilis na kilos, kinuha ng kamay na gumagamit sa katawan ni Leo ang baril mula kay Dax at itinutok ito sa kanya. "Isa," sabi ng boses at bumaril. Bumagsak si Dax sa sahig, ang dugo ay umaagos mula sa kanyang dibdib. 3 pa," sabi nito at itinutok ang baril sa akin. Sa takot at desperasyon tumakbo ako patungo sa pinakamalalim na bahagi ng kuweba. Malalim at madilim pero may makitid na daanan na tila patungo sa ibang bahagi ng bundok. Habang tumatakbo ako, narinig ko ang mga yapak sa likuran ko. Mabilis at tiyak, hindi tulad ng isang taong tumatakbo, kundi isang bagay na naglalakad ng kalmado, sigurado na makukuha nito ang gusto. "Hindi ka makakatakas," sabi ng boses. "Walang nakakatakas sa bundok, Arayat." Patuloy akong tumakbo. Ang aking hininga ay mabilis at mabigat. Nakakita ako ng isang maliit na butas sa dingding ng kuweba, sapat lang para sa isang tao. Pumasok ako rito at napunta sa isang mas makitid na daanan. Sa likod ko narinig ko ang boses, "Mas malapit na ngayon." "Nakikita kita," sabi nito. "Naamoy ko ang iyong takot." Patuloy akong gumapang sa makitid na daanan hanggang sa makarating ako sa isang mas malaking kuweba. Sa gitna nito may isang maliit na bukal ng tubig. Sa ibabaw ng tubig nakita ko ang aking refleksyon pero hindi iyon ako. Isang mas matandang bersyon ng aking sarili. Ang balat ay kulubot at ang mga mata ay puno ng takot at kahirapan. Narinig ko ang mga yapak, papalapit na. Sa desperasyon, lumundag ako sa bukal, umaasang ito ang daan palabas. Ang tubig ay malamig at malalim at habang lumubog ako naramdaman ko ang isang malakas na puwersa na humihila sa akin pababa. Sa ilalim ng tubig nakita ko ang isang maliit na daanan, isang makitid na tunnel na puno ng tubig. Ginamit ko ang lahat ng aking lakas para lumangoy patungo rito. Ang aking mga baga ay nananakit na sa kakulangan ng hangin. Sa wakas nakita ko ang isang liwanag sa dulo ng tunnel, isang butas patungo sa labas, malapit na. Pero bago ako makarating doon, naramdaman ko ang isang malamig na kamay na humawak sa aking paa. Humila ito sa akin pabalik, palapit sa dilim. Sa huling pagtatangka, ginamit ko ang natitirang lakas ko para sumipa at makawala. Naramdaman kong lumuwag ang pagkakahawak at agad na lumangoy ako patungo sa liwanag. Lumabas ako sa isang maliit na sapa sa paanan ng bundok.
humihingal at nanginginig. Agad akong tumakbo palayo ni hindi tumitingin pabalik hanggang sa makarating ako sa isang kalsada kung saan may dumaang truck ng mga magsasaka. Napagaling ako sa isang ospital sa San Fernando, Pampanga. Walang naniniwala sa aking kwento. Sinabi ng mga autoridad na nahulog kami sa isang bangin dahil sa malakas na ulan at ako lang ang nailigtas. Sinubukan nilang hanapin ang mga katawan ni Leo, Jomar, Marvin at Dax pero wala silang nakita. Linggo na ang lumipas, umalis ako patungong Canada, malayo sa Pilipinas, malayo sa bundok Arayat. Pero hindi ko maalis sa isipan ang nangyari. Ang sitio labi, ang ritual, ang bagay na nasa ilalim ng bundok. Tuwing matutulog ako, nakikita ko pa rin sila. Si Marvin na hinila ng mga ugat, si Jomar na nawala sa dilim, si Leo na ginamit ng ibang puwersa at si Dax na nabaril. At minsan sa aking mga panaginip naririnig ko ang boses na iyon, ang boses na ginamit ang bibig ni Leo. 5, laging 5, 3 pa. 3 taon na ang lumipas. Nakarating ako sa Canada, nag-asawa at nagkaroon ng isang anak. Pero hindi ako mapakali. May bagay na nakakaramdam ako, isang presensya na sumusunod sa akin. Kahapon nakita ko ang isang matandang Pilipino sa kalye. Nakatingin siya sa akin, ang mga mata niya ay familiar. Malalim at walang emosyon. Ngumiti siya sa akin at bulong, 3 pa. Kaya sinusulat ko ito ngayon bilang babala. Kung nakukuha mo ito, maniwala ka sa akin. Bawal ang umakyat sa bundok Arayat. 5, laging 5. At ako ang unang nakaligtas. Pero alam kong hinahanap niya ako at hindi siya titigil hanggang makuha niya ang gusto niya. Kung makarating ka sa Sitio Labi, isang baryo na hindi dapat nandoon, tumakbo ka. Tumakbo ka at huwag kang lilingon. 5 taon ang nakalipas mula nang nakatakas ako. Nakatingin ako sa kalendaryo. Iki-25 na at may kumakatok sa aking pinto.